Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 266. Labis na curious ang mga tao sa kwarto sa regalo, ang iba ay milyonaryo at nabigla rin sila. Sino yun? Sino kaya ang nagbigay ng $5 milyong bilang regalo sa kaarawan? Malamang bigay yun ng isa sa mga kaibigan ng tatay ni Quincy. Kung hindi, sino ang magre-regalo ng ganoon kamahal na regalo? Ito ay masyadong nakakagulat para sa isa na maging napakabigay. Ito ay isang gawa ng isang purong baller. Could it be Mr. Zouch? He's got hundreds of $1 million worth of assets. Nabalitaan ko na siya ang supplier ng gulay sa restaurant sa Hotel Luna. It's reasonable to have one of the gold cards. Stop talking nonsense would you? Ang numero sa card na ito ay nagpapakita na ito ang ika-6 na card. Sa tingin mo ba ay makukuha ito ni Mr. Zouch? Bakit hindi na lang natin tanungin si Mr. Zouch ng sagot? Mr. Zouch, hey, anong ginagawa mo nagtatago sa sulok? Regalo mo ba to? May nagtanong at lahat ay napatingin sa bituka na lalaki. Sa atensyon ng lahat, awkward na umiling ang lalaki. Hindi, supplier lang ako ng gulay. How could I have the gold card of Hotel Luna? Sa pagkakaalam ko, 5 lang ang nagmamay-ari nitong gold card, at lahat sila ay may asset na hindi bababa sa 3 bilyon. Dolyar o higit pa. Malayo ako dyan. Napabuntong hininga siya, at puno ng inggit ang mukha niya, napakakapangyarihan ng may-ari ng Hotel Luna. Iilan lang ang pwedeng maging miyembro ng hotel. Balita ko may suporta ang amo ng sobrang laki at maimpluwensyang pamilya. After I found out, pinangarap ko pang magkaroon ng isa. Pero ngayon, may nagregalo talaga nitong card. Sino kaya? Hindi ako makapaniwala na may isang tao dito na may halagang $3 bilyong sa atin. Diyos ko! Nagulat na naman ang mga tao sa kwarto. Mr. No, ito ay napakalaking karangalan. May nagregalo sa kanya ng isang gintong card, kung sasabihin niya ito sa mga tao, sila ay masindak. Patuloy na sinabi ng lalaki, at tila naiinggit siya. Natahimik ang kwarto ng ilang segundo, at lahat sila ay parehas na inggit. Ito ay isang simbolo ng katayuan. Dahil regalo ito, dapat alam ni Master Lo kung kanino galing iyon. Tanungin mo siya at malalaman natin. Tutal, lahat ng regalo ay siya ang humawak, may nagmungkahi. Oo, nasaan si Master Lo? Nakita ko lang siyang umakyat. Master Lo. Andito na siya. Pababa na siya. Lahat ng mga bisita sa kwarto ay nag-iingay. Ang ama ni Quincy na umakyat sa hagdan ay nalilitong bumaba ng hagdan nang makita ang eksena. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Nagtataka siya kung bakit tumayo lahat ang mga bisita at may pinalibutan. Victor, anong problema? Lumapit ang ama ni Quincy. Tito, pasensya na po. Kumuha ng regalo ang anak ko sa mesa at hindi sinasadyang kumuha ng isang napakahalagang bagay para laruin. Pasensya na po, Tio. Inabot ng ama ng bata ang card. Napailing ang ama ni Quincy sabay ngiti, okay lang, okay lang. Card lang naman. Kinuha niya ang card. Ano ang maaaring gawin ng isang card? Sa katunayan, medyo hindi siya nasisiyahan. May nagbigay sa kanya ng card. Isang membership card. Ha? Nagulat siya sa kaibuturan. Bakit napakabigat ng card? Isang gintong card. Master Lo, hindi ito ordinaryong card. Ito ang gold card ng Hotel Luna. Sa gold card na ito, maaari kang manirahan sa presidential suite ng libre sa loob ng 1 taon na katumbas ng $5 milyong. Master Lo, ikaw talagang marangal. May nagbigay talaga sa iyo ng ganoong card. May mga kamag-anak na naiinggit. Nagulat ang ama ni Quincy, namalaya na lang niya na ang card ay gawa sa purong ginto. Napakaganda ng pagkakayari sa card. Higit pa, kitang-kita ang salitang Luna dito. Ang Hotel Luna ay ang pinakamainit na bagay kamakailan. Ito ba talaga ang gold card ng Hotel Luna? Master Lo, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kaibigan? Bakit hindi mo siya ipakilala sa amin? Naiinggit na sabi ng isang kamag-anak.
Kung may regalo ng tao ang ganoong card, malamang na mayroon siyang higit sa 3 bilyong asset, malamang na higit pa. At kung makikilala nila ang taong iyon, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang sariling mga negosyo. Kung tutusin, maraming mga bisitang dumalo sa gabing iyon ay mga negosyante. Bagamat maaaring wala silang milyon-milyong mga ari-arian, sila ay mga tao pa rin na may daan-daang milyon at 10-10 milyong mga ari-arian. Tama, ipakilala mo siya sa amin. Nakabawi ang ama ni Quincy sa kanyang pagkagulat. Siyempre, malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng may magbigay sa kanya ng ganoong card. Ngunit natigilan siya na may ganoong tao sa kanyang mga bisita noong gabing iyon. Masyado siyang nagulat, pero sino kaya ito? Dad, ano po? Ito po ang gold card ng Hotel Luna. Dad, kailan niyo po nakuha? Pumasok si Quincy mula sa karamihan at nakita ang isang gintong baraha sa kamay ng kanyang ama. Ang dalisay na gintong texture ay parang isang gawa ng sining na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Bilang isang kabataan, paanong hindi niya kilala ang Hotel Luna? Ito ay regalo ng iba sa iyong ama. May nagsabi. Tay, totoo ba yan? Nagulat si Quincy. Isang gintong card. Napakaranggal ng kanyang ama. Oo, biglang nakaramdam ng kaluwalhatian ang ama ni Quincy. Bagamat mayroon siyang daan-daang milyong mga ari-arian, hindi siya masyadong maluho para iregalo ang isang tao ng higit sa 5 milyong dolyar ng sabay-sabay. Hindi kaya ang kasintahan ng kanyang anak na babae ang napakamapagbigay. Quincy, galing yan sa boyfriend mo ha. Nasaan na siya? Ilabas mo siya at ipakilala mo siya. Kay Quincy. Pagmamalaki ni tatay. Alam na alam niya kung sino ang dumalo sa araw na iyon, kapwa ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Hindi niya akalain na sila ang nagbigay nito dahil wala ni isa sa kanilang mga pamilya ang umabot sa ganoong katayuan. Sa kanyang palagay, bukod sa nobyo ng kanyang anak at sa kanyang manugang, sino pa kaya ang magiging bukas palad? Dad, wala po ako. Single po ako. Umiling si Quincy. Biglang nadismaya ang ama ni Quincy. Nga pala, Tio, ito ang kahon na naglalaman ng gold card. Tingnan mo kung nakilala mo kung sino ang nagbigay sa iyo nito, awkward na binigay ng lalaki ang box. Nang makita ito ng ama ni Quincy, natarante siya at pagkatapos ay nabigla. Dad, kanino galing? Dad, masyadong curious si Quincy. Master Lo, sabihin mo na. Ang iba pang mga kamag-anak ay labis ding mausisa. Matigas na sabi ng ama ni Quincy, Victor, nagkamali ka ba? Galing ba talaga sa kaong ito? Hindi ako nagkakamali. Umiling ang lalaki. Paano siya nagkamali kung ilang sandali lang ay nasaksihan niya ang pagbukas nito ng kanyang anak? Lolo, siya na po. Ikaw po ang nagbigay nito. Humingi po ako ng laruan, at ito po iyong binigay. Pero pagbukas ko, may card lang sa loob. Anong klaseng laruan ito? Malakas na sabi ng batang lalaki. Natahimik ang kwarto. Nagkatinginan ng mga bisita at nag-usap-usap. Ano? Si Master Lo ay nagbigay ng napakamahal na regalo sa isang bata bilang isang laruan. Nagmamadaling tinakpin ng ama ng bata ang bibig ng anak at sinabing ito ay pagsasalita lamang ng bata. Bulong din niya sa kanyang puso, Tito, masyado kang mapagbigay. Napahiya ang ama ni Quincy. Namula si Quincy at sinabing, Dad, what are you doing? It is such a valuable gift, yet you gave it to a child as a laruan. Paano kung nabasag o magasgasan? Tuwang-tuwa siya at gusto niyang manatili sa ganoong karangyang hotel. Ngunit ano ang ginawa ng kanyang ama? Muntik na siyang mawala ng pagkakataon. Ay! Hindi ko alam na magpapadala siya ng ganito kamahal na regalo. Nanghihinayang din ang ama ni Quincy. Natatakot siya na kung ngayon lang siya nawala ng ganoon kaalagang regalo, baka pagsisisihan niya ito ng husto. Siya. Sino nagbigay? Tanong ni Quincy. Oo, Master Lo, kilala mo ba kung sino? Sabihin mo sa amin. Lahat ng kaibigan at kamag-anak ay nagtanong. Nahihiya ang ama ni Quincy, ngunit wala siyang magawa. Sabi niya, binigay ng boyfriend ni Melda. Ano? Nagulat ang kanyang mga kamag-anak. Are you kidding, Master Lo? This gold card was given by Melda's boyfriend. Nagkamali ka siguro. Tignan mo siya, mukha siyang kawawa. Inala ko mahirap ang pamilya niya. Paano siya nagpadala ng ganoon kamahal na regalo?
Hindi sila naniwala. Imposible. Tay, nagkamali ka ba? Maging si Quincy ay nagdududa. Posible ba ito? Sa kanyang opinyon, si Mark ay nabangkarote. Kung hindi, bakit ganyan ang itsura niya? Hindi, paano ako magkakamali? Umiling ang ama ni Quincy at walang magawa. Ang regalo ay ibinigay ni Mark, at inakala niya na ito ay isang labaha, kaya naalala niyang mabuti ang kahon. Sa kanya ba talaga galing? Tapos tanungin natin siya, sabay tayo. Kung kaya niyang magbigay ng gold card, dapat may asset siya na more than $3 billion. How could he look so humble? Tama. Halos hindi mukhang mahal ang outfit niya ngayon. Totoo yan. Tay, Tere, tanungin natin siya. Dinala ni Quincy ang kanyang ama kay Mark, na nakikipag-chat kay Melde sa likod bahay. Parehong natigilan sina Mark at Melde sa biglang atensyon ng lahat ng bisita. What's wrong? Bakit lahat ng mga ito ay dumarating? Mark, binigay mo ba itong card? Tanong ni Quincy na may hawak na card. Lahat, pati na ang ama ni Quincy, ay nakatitig kay Mark na kinakabahan. After a moment of shock, Mark nodded, yes, it's from me. What's wrong? Don't you like it? Kabanata 267. Lahat ng mga kamag-anak at kaibigang ito ay natigilan. Laking gulat nila na halos malaglag ang kanilang mga panga. Regalo pala talaga ng dekadenteng binata sa harapan nila. They shared the same thought, it's worth more than $5 million. How could he give it away just like this? Ang punto noon ay muntik na itong ibigay ni Master Lo sa bata bilang laruan. Nakita ni Melda ang gintong baraha sa kamay ni Quincy at natigilan. Inimbitahan siya sa handaan noong nakaraang pagkakataon. Paanong hindi niya makikilala ang card na ito? Ngunit alam niya na hindi siya kwalipikadong magkaroon ng card na ito. Gayunpaman, nagulat siya na si Mark ay mayroong isang mahalagang card at ibibigay niya ito sa iba bilang regalo. Pamuka ang bibig ni Quincy na baka magkasya ang isang itlog dito. Siya ay naguguluhan. Hindi ba nabangkarote si Mark? Hindi mo gusto ito, Tio? Tanong ni Mark, hindi napapansin ang kanilang pagkagulat. Hindi mahalaga. Kung hindi ito nagustuhan ng lalaki, maaaring bawiin ni Mark. Anyway, madalas fully booked ang hotel ng nanay niya araw-araw. Maging ito ay isang ordinaryong silid o isang presidential suite, ito ay pareho. Hindi. Gusto ko. Matapos mabigla ang ama ni Quincy ay mabilis itong nakabawi at tumango ng paulit-ulit. Lolo, kung nagustuhan mo, bakit mo ito binigay sa akin bilang laruan? Tanong ng batang lalaki. Mabilis na tinakpen ng kanyang ama ang kanyang bibig at muling humingi ng paumanhin. Namula bigla ang mukha ng ama ni Quincy. Nahihiya rin si Quincy at mahinang bumulong, Tay, anong ginawa mo? Napakahalaga ng bagay na to. Paano ko malalaman? Umiling ang kanyang ama at bumantong hininga. Natigilan si Mark sa narinig. Ilang beses pa niyang tiningnan ang ama ni Quincy at sinabing may mahinang ngiti, mukhang hindi ito masyadong gusto ni Uncle. Hindi, ngayon lang ako nagkamali. Umiling ang ama ni Quincy. Yeah, it was a mistake. Paanong hindi magugustuhan ng tatay ko ang ganoong mahalagang regalo? Nagmamadali ding sabi ni Quincy. Tinulyapan pa niya ng ilang beses si Mark at nakita niyang mas nakalulugod sa mata. Hindi pala nabangkarote si Mark, pero bakit parang napakabulok niya? Sige, basta gusto mo. Hindi nagabala si Mark na maging matyaga sa bagay na ito. Dahil naibigay na ang card na ito, hindi maganda para sa kanya na bawiin ito. Magiging mahirap lang ito para kay Melda. Gayunpaman, kung ibang tao ang kumikilos ng ganito, hindi magiging magalang si Mark. Nakahinga ng maluwag ang ama ni Quincy, salamat. Binigyan mo ako ng napakagandang regalo. You're welcome. It's what I should do. Melda has brought me to your birthday celebration, kaya nararapat lang na maghanda ako ng regalo na gusto ni Uncle, sabi ni Mark. Nagulat ang lahat. Naisip nila na sinadya ni Mark na sabihin na kung wala si Melda, hinding-hindi siya pupunta rito at imposibleng magpadala siya ng ganoong regalo. Medyo nahiya si Quincy at ang kanyang ama, ngunit nakadama pa rin siya ng kaluwalhatian. Ang ganitong mamahaling card na tulad nito ay makikinabang sa kanyang negosyo. Tuwang-tuwa si Quincy dahil maaari siyang manatili sa presidential suite araw-araw ngayon.
Gayunpaman, ang iba pang mga kamag-anak na minamaliit si Mark ay nainggit kay Melda na nakahanap ng ganoong kasintahan. Nahiya rin si Melda. Tinapunan niya ng tingin si Mark. Halika na kayong lahat, maupo na tayo. Handa nang ihain ang pagkain. Biglang sabi ng tatay ni Quincy. Pumasok lahat ng bisita sa bahay. Bulong ng ama ni Quincy, tanungin mo si Melda kung may mga kapatid ba ang boyfriend niya. Pwede ka ring maghanap ng taong gaya ng boyfriend mo, wala akong tutol. Dad, kahit may kapatid si Mark, mayaman din ang kapatid. Bakit niya i-consider ang isang tulad ko? Umiling si Quincy. Siya ay may napakagandang katawan, ngunit mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Melda. Hindi lang ito tungkol sa kanyang figure ngunit hindi rin magkatugma ang kanyang hitsura at ugali. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Sa katunayan, sa 3 bilyong ari-arian, ang kanilang pamilya ay talagang hindi kapantay ng kay Mark. Masasabing hindi sila karapat-dapat. Pagkatapos kumain ay malapit na matapos ang party. Nang sila ay kumakain, marami sa mga bisita ang dumating upang mag-toast kasama si Mark. Magalang lamang na tumanggi si Mark dahil wala siya sa mood na uminom. Nang makalabas sila ng bahay, pinalis sila ni Quincy. Pinaandar niya ang sasakyan para pauwiin sina Mark at Melda. Lumabas din ang lahat para makita siya. Master Low, tinanong mo ba siya kung anong negosyo ang kinasasangkutan niya? Tanong ng isang kamag-anak. Wala siyang sinabi, pero ngayon lang siya tinanong ng anak ko. I think he owns a plaza, sagot ng tatay ni Quincy. Isang plaza. Anong plaza? Na-curious ang lahat. Sagot ng ama ni Quincy, City Square Plaza. Nang marinig ito, nataranta ang kamag-anak, Oy, hindi ba kay Mr. Wendell ang City Square Plaza? Paano na? Nabili na ni Mark. Payak na sagot ng ama ni Quincy. Napabuntong hininga ang isa pang kamag-anak, ano? Nakabili na siya ng plaza. Itong background niya. Wow! No wonder meron siyang gold card. Master Low, you've gained so much glory. This gold card is awesome. Nakaramdam ng hiya ang ama ni Quincy habang iniisip niya sa kanyang sarili, talaga, ibinigay niya ito sa akin bilang regalo sa kaarawan ko. Pinabalik ni Quincy sina Mark at Melda sa kanilang gusali. Bulong ni Quincy, Mark, pasensya na sa inasal ng tatay ko ngayon. Ayos lang. Basta masaya siya. Casual itong kinawian ni Mark. Ito ay hindi mahalaga sa kanya sa lahat bilang ito ay sa nakaraan. Nakahinga naman ng maluwag si Quincy, kahit ano, salamat. Napakasaya ng tatay ko ngayon. Tumango si Mark at bumaba ng sasakyan, nakahinailan ni Quincy si Melda na lalabas din ng sasakyan. Tinanong niya, mayroon ba siyang mga kapatid? I don't think he has one. Bakit mo natanong? Natarante si Melda. Dahil hindi ito nabanggit ni Mark, nangangahulugan iyon na wala siya nito. Wala, namula si Quincy. Nakangiting lumabas ng sasakyan si Melda. Ilang beses pang tinitigan ni Quincy si Mark at nag-aatubili na umalis. Anong nararamdaman mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Melda. Nang makita niyang medyo relaxed na si Mark, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Sige, salamat, sagot ni Mark. Tinakop pa rin ng nawawalang lilibet ang puso ni Mark. Gayunpaman, mas masarap sa pakiramdam na lumabas at alisin sa isip niya sandali. Kaya lang wala pa si Lilibet. Pagkatapos nun, sumakay na sila ng elevator sa taas. Sa totoo lang ay gusto ni Mark na bumalik sa lugar ni Lilibet, ngunit doon pa rin nakatira si Susan, kaya hindi komportable para sa kanya na pumunta doon ng mag-isa. Maaari lamang siyang manatili sa sarili niyang bahay. Buti na lang at nandoon pa rin si Auntie Logan nitong mga ilang araw. Nang dumating ang elevator sa sahig, kinagat ni Melda ang kanyang labi at sinabing, Mark, gusto mo bang pumasok sa bahay ko? Nang marinig ito, lumingon si Mark at natigilan. Sa isang kwarto, nakakulong si Lilibet. Kinulat niya ang katawan, nanginginig sa sulok. Siya ay pagod at gutom, ngunit hindi siya makalabas. Mayroong isang tao na pumupunta upang bugbugin siya araw-araw, at ito ay ilang mabangis na pambubugbog. Isang armas lang ang dala niya, isang punyal. Siya ay labis na pinahirapan. Nagsisi siyang lumabas ng hotel pagkatapos niyang makatanggap ng tawag. Hubby, miss na kita. Tinong isasama mo sa akin? Tumulo ang luha ni Lilibet sa kanyang mga pisngi habang siya ay humihikbi.
Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at pumasok ulit ang lalaki. Malamig na pinunasan ni Lilibet ang kanyang luha at tumayo mula sa sulok. Malamig at nakakatakot ang ekspresyon niya. Mahigit 10 araw na siyang pinahihirapan ng taong ito. Galit na galit siya sa taong ito. Hindi siya natatakot. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Palabasin mo ako. Hinawakan ni Lilibet ang punyal sa kanyang kamay, at sinubukan niyang hawakan ito ng mahigpit. Kung matalo mo ako, pwede kang lumabas. Kung hindi ka manalo, habang buhay kang makulong dito. Let's do it, lumapit ang lalaki. Walang pakialam ang mga mata ni Lilibet. Kumilos siya sa isang iglap ngunit madaling hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Masyadong mahina, napakahina mo. Naiinis na itinulak ng lalaki si Lilibet. Bumagsak si Lilibet sa lupa. Sobrang sakit pero mas nanlamig ang mga mata niya. Let me out. Gusto kong makita ang asawa ko, gusto ko. Hindi mo siya asawa, kaaway mo siya. Halika ulit, malamig na sabi ng lalaki. Pagkatapos, muling bumagsak si Lilibet sa lupa pagkatapos niyang maghampas ng isa pang hampas, at mas nanlamig ang kanyang mga mata. Walang silbi para sa kanya na mag-charge forward. Ang eksenang ito ay sinusubaybayan ng isang elder sa pamamagitan ng screen ng monitor. Old Master, hindi ba masyadong malupit ito kay Miss? Maingat na tanong ng katabi niya. Hindi, kung hindi tayo malupit ngayon, mas malupit pa ang haharapin niya sa hinaharap. Paano niya papatayin si Karen Lee gamit ang kakayahang ito na taglay niya ngayon? Paano niya papatayin ang taong iyon? Hindi niya magawa. Talunin ng isang ordinaryong tao ngayon. Masyadong mahina. Kailangan niyang matalo man lang ang isang veterano na may 3 hanggang 5 taong pagsasanay, sabi ng matanda sa masakit ngunit walang magawang boses. Will this work? Posible bang makaligtas siya sa ganoong kalupit na kapaligiran? Tanong ulit ng tao. Pwede naman. Kung hindi, hindi siya karapat-dapat na maging apo ko. First class master ng martial arts ang anak ko. Mamanahin niya ang mga kasanayan sa kanya, gagawin niya. Habang nagsasalita ay nagniningning ang mga mata ng matanda. Tinipa ang katawan ni Lilibet sa lupa. Inawakan niya ang tiyan kung saan niya natanggap ang suntok at himatean na siya. Anong mali? Ang mga ganyang kabastusan lang ba ay mayroon ka? Nag-iisip ka pa bang makaalis dito gamit ang kakayahan mo? Huwag mo nang isipin, habang buhay kang makulong dito. Basura! Ngumisi ang lalaki at idinagdag, bukas, kung hindi mo pa rin ako matatalo, tuturuan kita ng leksyon. Ngayon, kainin mo na ito. Nag-walkout siya habang naghagis ng dirty bun, at lumapag ito sa harap ni Lilibet. Tinitigan niya ang bun. Sa harap ng pagpapahirap kanina, hindi siya tumulo, ngunit ngayon, tumulo ang kanyang mga luha. Dinampot niya ang dirty bun at ang gutom na dinanas niya nitong mga nakaraang araw ay napalunok niya ito. Hobby, hindi ako patay? Please wait for me. I swear I'll get out of here. Kabanata 268. Umuwi si Mark sa kanyang tahanan. Hindi siya interesado sa imbitasyon ni Melda ngayon lang. Hindi pa bumabalik si Lilibet, kaya wala na siyang ibang ideya. Kahit na mayroon man, ito ay magiging isang paraan lamang upang maibsan ang kanyang mga pangangailangan. Paano magagamit ni Mark si Melda para sa kanyang mga pangangailangan? Kaya naman, nasasabi lang niya na naaawa siya kay Melda. Isa pa, hindi maganda kung makikita sila ni Auntie Logan. Napabuntong hininga si Mark at nakita si Willa na nakaupo sa sofa na may ngiti sa labi. Auntie Logan, tawag niya. Pagkatapos makalanghap ng sariwang hangin, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Tumayo si Willa at nakangiting tanong. Si Mark ay nasa isang dekadenteng estado kamakailan at nasaktan siya na makita siyang ganoon, ngunit nailunsad na niya ang lahat ng koneksyon na kailangan niya upang mahanap si Lilibet. Gayunpaman, walang bakas para sa oras na ito. Si Lilibet ay mahusay na itinatago, ngunit alam ni Willa na tiyak na siya ay buhay pa. Ilang sandali lang ay natagpuan na siya. Much better. Salamat sa pag-aalala mo, Auntie Logan. Nakonsensya si Mark. Sa loob ng maraming araw, hindi niya pinakita si Auntie Logan. Bakit ang galang nitong batang ito? Ngumiti si Willa at hinawakan ang buhok ni Mark. Tiningnan niya si Mark na para bang bata ito at naisip talagang inosente si Marky. Auntie Logan, babalik ka agad, di ba? Nagulat si Mark dahil nakita niya ang malite ni Willa sa may pintuan.
Oo, tinawagan ako ni Ate Karen. Tinabi niya na dadalhin kanya sa isang lugar bukas at sisimulan kanyang turuan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Babalik ako noon, sabi ni Willa. Napabuntong hininga si Mark. Pinabanggit na ito ng kanyang ina mula pa noong nakaraang linggo. Gayunpaman, wala sa mood si Mark at pinipilit ito hanggang ngayon. Marahil ay nababalisa ang kanyang ina, kaya gumawa siya ng ilang sapilitang hakbang. Ngayon na, nag-aatubili si Mark na makipaghiwalay kay Willa. Sa panahong ito, si Willa ang nag-aalaga sa kanya at nasanay na si Mark. Oo, tumanggaw si Willa. Nung una, nagigilty si Mark. Siyempre, nahihiya siyang yayain si Willa na manatili. Pero hindi niya maiwasang hawakan si Willa, Tita Logan, mamimiss kita. Mag-ingat ka din sa pag-uwi. She was stunned for a moment and then she marked, yes, I will. Call me if you miss me, understand. I can come to you, or you can come to Central City. Sige, walang ganang binitawan siya ni Mark. Sa totoo lang, gusto niya itong yakapin ng kaunti dahil nakakamangha ang pagyakap sa kanya ng ganito. Gayunpaman, kung patuloy niya itong hahawakan, magagalit si Auntie Logan. Auntie Logan, ihahatid na kita sa airport. Sige, napangiti si Willa. Gusto niyang kunin ang bagahe, ngunit hindi kinaya ni Mark na bitbitin niya ito ng mag-isa. Sumugod siya at kinuha ang mga bagahe para kay Willa, at mas lalong ngumiti si Willa. She praised inwardly, Marky, considerate ka talaga. Lumabas sina Mark at Willa. Nitong mga nakaraang araw, hindi siya nakabili ng bagong sasakyan, ni hindi niya naayos ang sirang sports car. Wala siya sa mood na gawin iyon dahil ang pagkawala ni Lilibet ay nasira ang lahat ng kanyang mga plano. Pagkatapos ilagay ang mga bagahe sa kotse, hinatid ni Mark si Willa sa airport. Pagdating nila sa airport, lumabas si Mark bitbit ang kanyang bagahe at atubiling pinanood si Willa na pumasok sa special passage. May private plane si Willa, kaya syempre, babalik siya sa pamamagitan ng pagsakay sa private plane niya. Pinagmamasdan si Willa habang siya ay umalis at ang kanyang magagandang binti ay nawawala sa paningin, si Mark ay bumantong hininga, tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Kinailangan niyang makipagkita sa kanyang ina kinabukasan, kaya kailangan niyang magayos at ipaalam ng maaga kay Yolanda. Akala niya ay hindi na siya magtatagal sa labas dahil halos 20 araw na lang magsisimula na ang klase. Lumingon si Willa at nakangiting sinagot ang isang tawag. Galing iyon kay Karen. How is it? May naramdaman ka ba kay Marky? Tanong ni Karen. Medyo kinakabahan siya. Pagkatapos ng lahat, parehong nanatili sa bahay sina Willa at Mark ng higit sa 10 araw. Mas mabuti kung may ginawa silang magkasama, ngunit naisip ni Karen na ito ay malamang na hindi. Una sa lahat, alam niya ang karakter ni Willa. Napakadidisiplina ni Willa sa sarili at hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Masyado pang bata si Marky, kaya hindi, sagot ni Willa. Nakatitig siya ng may mas malaking ngiti nang pumasok si Mark sa kanyang kotse. Sige, walang alinlangang nadismaya si Karen. May balita ka ba kay Lilibet? Pinanood ni Willa si Mark na paalis. Dumaan siya sa daanan at pumunta sa kanyang pribadong eroplano. No. I'm guessing Lilibet has been missing for so long, she must have been training. Nakita ko ang physical strength niya. She's very talented, but she has no mentor to guide her and utilize her talent. Sabi ni Karen sa telepono. So, kaya nagmamadali ka para matutong lumaban si Marky? Tanong ni Willa. Oo, nag-aalala ako na baka kapag nakita ulit siya ni Marky ay naging master na ng martial arts si Lilibet. Kung si Marky, with his soft-hearted personality, is not on par as her when the time comes, how could he be her match? Nag-aalala si Karen sa pag-iisip tungkol dito. Ito ang inaalala niya. Mahigit 10 araw na ang lumipas, at masyadong nakatago si Lilibet. Siguradong nasa lihim siyang pagsasanay. Sige, turuan mo si Marky ng skill sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na hindi na siya ang kalaban ni Lilibet sa oras na iyon. Tumigil si Willa sa paglalakad at muling tumingin sa gate ng airport. Sa kasamaang palad, nakaalis na si Mark. Oo, pero mukhang masyado kang nagmamalasakit sa anak ko. Mukhang hindi tama ang ganitong pag-aalala. Napangiti si Karen. Medyo nahiya si Willa at sinabing, Ate Karen, napagkamalan mo ako.
Hindi ba normal na may pakialam ako kay Marky? Bata pa lang ang tingin ko sa kanya. Napatingin siya sa entrance at naisip bakit ang bilis umalis ni Marky. Pagdating ni Mark sa plaza, inabot niya kay Yolanda ang ilang mga bagay at ipinaalam sa kanya na kailangan niyang umalis sandali. Nagulat si Yolanda, saan ka pupunta? I'm going somewhere to strengthen myself, consider it as a further study. This is my card. There is about $900 million inside. Dapat bilasan mo yung project na yan. Sana makakita ako ng magandang resulta pagbalik ko. Kinuha ni Mark ang card. Sa loob ng mahigit 10 araw, araw-araw na nagsusumikap si Yolanda. She was putting her efforts in at sigurado siyang magbubunga ito sa lalong madaling panahon. Laking gulat ni Yolanda, napakaraming pera ang binibigay mo sa akin, hindi ka ba natatakot na matakasan ko ito? Hindi, ibinento mo ang sarili mo sa akin, biro ni Mark. Namula si Yolanda at tumango, well, I will try my best. Nakahinga ng maluwag si Mark. Kailangan niyang bumalik at magkaroon ng magandang tulog. Pagkatapos, matututunan niya kung paano makipag-away sa kanyang ina sa susunod na araw upang sanayin ang kanyang sarili. Saan ka pupunta, Mark? Nag-aalalang tanong ni Sarah na pumasok para hanapin si Yolanda. Hindi niya nakita si Mark kamakailan. Akala niya ay may nangyari na sa kanya. Pagpasok niya, narinig niyang papaalis na si Mark. How dare you came to see me? Kumunat ang noo ni Mark. Dahil lang sa daldal niya ay alam ni Lilibet na sa kanya ang plaza. Kung hindi siya sumama kay Lilibet noong araw na iyon. At kung natulog man siya sa mga bisig ni Lilibet ng gabing iyon, hindi mawawala si Lilibet. Nagpanik si Sarah. Nalaman ba ni Mark ang tungkol sa insidente ng droga noong isang araw? Ang laki talaga ng bibig mo. Tinong nagsabi sa iyong ipagkalat mo? Tinitigan siya ni Mark. Ako. Wala akong sinabi, ang sinabi ko. Nakahinga ng maluwag si Sarah nang mapagtanto niyang ibang bagay ang pinag-uusapan ni Mark, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang muli siyang nagkasala. Pag nagpatuloy ka pa sa kalokohan, ikakalat ko yung mga hubad mo. Naririnig mo ba ako? Malamig na sabi ni Mark. Sarah felt so wrong that she cried, ano ang sinabi ko? Hindi siya pinansin ni Mark at diretsong lumabas. Hinabol siya ni Sarah, Mark, wala akong pinagkalat. Natatakot ka na mabulunan ko ang iyong mga hubad, hindi ba? Lumingon si Mark at sinaman siya ng tingin. Sige ilabas mo, pero wala akong sinabi, I swear. Tigaw ni Sarah sa hinaing. Kumunat ang noo ni Mark. Hindi siya iyon. Lumapit si Mark sa kanya at tinanong, sinabi mo ba kay Lilibet na akin ang plaza? I didn't. Why would I dare say that? Umiling si Sarah at napaiyak. Nakita ni Mark ang hinaing niya at naiinip, huwag ka nang umiyak. Ayos lang kung hindi ikaw. Kung hindi si Sarah, sino kaya ang makakalat nito? Hindi sana sinabi ni Yolanda at Melda. Tapos, sino yon? Pinunasan ni Sarah ang mga luha niya at mas lalo pang umiyak, wag mo lang akong akusahan. Well, I'm sorry. Wala ka bang kinalaman kay Yolanda? Sige na, sabi ni Mark at tumalikod na para umalis. Ngunit nang marinig niya ang sigaw ni Sarah. Walang magawa si Mark, I'm sorry. Ano pa bang gusto mo? Kung iiyak ka ulit, I will lick your hubad. Sa sobrang takot ni Sarah ay tinakpan niya ang kanyang bibig sa pagmamadali at nakaramdam ng mali, huwag na. Huwag na. Hindi na ako iiyak. Sige, hanapin mo si Yolanda. May gagawin ako. Umalis na si Mark. Saan ka pupunta? Habol ni Sarah sa kanya. It's none of your business. Pumasok si Mark sa elevator at binalik ang tingin kay Sarah. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Tapos, bigla niyang nakita si Quinay na nakatitig sa ere na parang pinagkakaabalahan. Nalilito siyang lumabas ng elevator at pumunta sa gilid ni Quinay, nagtanong. Quinay, anong iniisip mo? Nagulat si Quinay. Nang makita niyang si Mark iyon, nakahinga siya ng maluwag, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo. Kabanata 269. Natulala talaga si Mark. Huling beses, noong ginawa niya ito sa banyo kasama si Quinay, pinauwi siya ni Mark ng gabing iyon. Iinom din daw siya ng morning after pill. Pero, bakit hindi dumating ang regla niya ngayong buwan?
Paano ito magiging posible? Quinay, kailan ba madalas dumarating ang regla mo? Hinailan ni Mark si Quinay sa tabi. Every month, mga 25, pero first na ngayon. Bulong ni Quinay na namumula. Kinailangan ni Mark na pakalmayan ang sarili. Kung buntis si Quinay, ano ang dapat niyang gawin? Medyo natarante si Mark. Kung tutusin, nagkamali si Mark nang nasa banyo siya noong araw na iyon. Nakita niya ang likod ni Quinay na nakaharap sa kanya sa banyo. Sa oras na iyon, may hamog mula sa mainit na shower. At nang mag-squat si Quinay para kunin ang body shampoo, sinamantala ni Mark ang pagkakataon. Sa mga oras na iyon, tulala si Mark dahil pumasok siya sa banyo sa pag-aakalang si Lilibet ang naliligo. Kaya naman palihim niyang ginawa iyon mula sa likuran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Quinay pala ito. Sa ilang sandali, pinagsisihan ito ni Mark at nakonsensya. Kung tutusin, nanaginip pa si Mark ng gabing iyon kung saan nanganak si Quinay. Akala ni Mark ay panaginip lang ito, pero ngayon, nagkatotoo na. Ang taong talagang gusto ni Mark ay si Lilibet. Nagkamali lang talaga si Quinay. Matapos kumalma, pakiramdam niya ay walang kwenta ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano lutisin ang isyu sa kamay. Quinay, uminom ka ba ng tableta? Medyo kinabahan si Mark. Sabi ni Quinay, kukunin daw niya. Sa oras na iyon, sinabi niya na siya ay gising ng gabing iyon. Pagkatapos, bigla niyang naisip ang bagay na ito at bumili ng tableta. Logically, dapat ay kinuha niya ito. Sabi ni Quinay, ako. Pinili ko to noong gabing yun. Nung kukunin ko na sana, biglang tumakbo si ate sa kwarto ko at nagtanong. Sa sobrang takot ko hindi ko kinuha that time. Pero hindi na bumalik si ate sa kwarto niya at nagpumilit na makitulog sa akin. Kinabukasan, muntik na akong makatulog. Pagpasok ko sa trabaho sa umaga, nakalimutan kong kunin. Tapos nung naisip ko, pangatlong araw na. Gusto ko sana sabihin sa'yo pero naramdaman ko na dapat okay lang dahil minsan mo lang ginawa yon. Pero ilang araw na ang nakalipas, nalaman kong hindi dumating ang regla ko. Ay natatakot. Mark. Masisisi mo ba ako? Wala siyang alam. Ang kanyang unang pagkakataon ay kinuha ni Mark. Paano niya malalaman? Sobrang nagpanik siya. Napabuntong hininga si Mark. Naiintindihan niya ang ugali ni Quinay. Siya ay inosente at mabait. Nalaman niyo ni Mark noong deskmate sila. Siguradong hindi niya ito sinasadya, kaya nakalimutan na lang niyang kunin. Nakaramdam na ng guilt si Mark kay Quinay dahil 2 beses nila itong ginawa at parehong pagkakamali. Paano siya masisisi ni Mark? No, I won't. Libre ka ba ngayon? Dadalhin kita sa ospital para magpa-check up. Naisip ni Mark na kailangan niyang kumpirmahin ito. Hindi ito biro. 19 pa lang si Quinay. Kailangan niyang igalang ang opinyon niya. Kahit na siya ay magpalaglag o ipanganak ang bata, si Mark ay mananagot pa rin. Kung pipiliin niyang ipalaglag ito, aalagaan siya ni Mark sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit kung pipiliin niyang itago ito. Nang maisip ito ni Mark, natarante siya, nalilito, at nawalan pa nga. Ano ang dapat niyang gawin kay Lilibet kung mangyari iyon? Kung ipinanganak niya ang sanggol, hindi niya iiwan ang kanyang anak na walang ama. Tiyak na bibigyan ni Mark si Quinay ng status na magpakasal kay Quinay. Pero, paano si Lilibet? Ngayong nawawala siya, paano kung nalaman niyang magiging ama siya ng anak ng ibang babae pagkabalik niya? Siguradong malulungkot si Lilibet. At saka, nakita na niya si Lilibet bilang asawa simula pa noong bata pa sila. Hindi pa man sila nagpakasal, kinuha na siya ni Mark bilang asawa sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ito ba ay itinuturing na isang kapakanan? Ano ang dapat niyang gawin dahil nagkaroon siya ng relasyon kay Quinay? Ito ang unang pagkakataon para kay Mark na makatagpo ng ganoong bagay. Hindi niya inasahan ang kanyang sarili na napakahusay na naabot niya ang jackpot sa unang pagsubok. Tulad ng maraming iba pang mga lalaki, si Mark ay nasa gulat. Okay, I'm going to ask the leader for leave now, sabi ni Quinay. Sumakit ang puso ni Mark nang makitang muntik na itong umiyak. Pag-aalo nito sa kanya, magiging okay lang. Punta muna tayo sa ospital para magpa-check up. Sige, pumunta si Quinay para humingi ng leave.
Tumayo si Mark sa kinaroroonan niya at naghintay. Kung talagang buntis si Queen Ai, kailangan niyang i-delay ang usapin ng paglabas kasama ang kanyang ina kinabukasan. Pero anong klaseng excuse ang kaya niyang ibigay? Dapat ba niyang sabihin ng diretso sa kanyang ina? Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Karen. Napabuntong hininga si Mark. Maya-maya ay lumabas na si Queen Ai at nagpalit na ng kanyang usual na damit. Tanong ni Mark, bakit hindi mo ginastos ang pera? Hindi kasi nagbago ang itsura ni Queen Ai. Ibinigay sa kanya ni Mark ang lahat ng perang ibinayad ni Sylvester noong naghapunan sila noong huling pagkakataon. Siya dapat ang may pera. You gave it to me. Hindi ko magagamit, sabi ni Queen Ai. Napabuntong hininga si Mark. Masyado siyang simple-minded. Hindi niya ito magawang kumbansihin, kaya diretso niya itong ibinaba. First time ni Queen Ai na sumakay ng sports car, kaya mas reserved siya. Hinawakan niya ang kanyang maliit na backpack gamit ang dalawang kamay at napakaingat, sa takot na masira ang kotse ni Mark. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Mark at sinabihan siyang magpahinga ng kaunti. Taka lang medyo nakanga ng maluwag si Queen Ai. Pagdating nila sa ospital, kinuha agad ni Mark si Queen Ai para magpa-check up. Kung hindi niya malalaman ang sagot ngayon, hindi makakalabas si Mark para magsanay kasama ang kanyang ina ng maluwag, lalo pa ang pagharap sa usapin ni Lilibeth. Si Mark ay nasa ulirat na. Pumasok si Queen Ai para sa isang check-up at si Mark ay sabik na naghihintay sa resulta. Sa oras na ito, nakita ni Mark ang isang pamilyar. Si Queen pala. Gosh, bakit siya nandito? Nabuntis din ba siya? Si Mark ay abala sa pagbaba ng ulo at paglalakad patungo sa banyo. Noong una, natatakot si Mark na makabangga siya ng isang taong kilala niya, kaya sinadya niyang pumunta sa isang ospital na mas malayo. Bukod dito, isa itong pribadong ospital na may magandang reputasyon, kaya dinala ni Mark si Queen Ai dito. Kung tutusin, hindi naman kapos sa pera si Mark, kaya kailangan niyang bigyan si Queen Ai ng pinakamahusay na paggamot. Gayunpaman, sa pag-iisip sa karakter ni Queen, naghinala si Mark na ang babaeng ito ay hindi maaaring pumunta upang bilhin ang ospital na ito, hindi ba? Malamang. Noong nakaraan, gumastos si Mark ng higit sa $2 bilyong para dito gamit ang pera ng kanyang ina. Noong panahong iyon, sinabi ng kanyang ina na handa na siyang magtayo ng ospital, ngunit hindi alam ni Mark kung nagsimula na ito. Gayunpaman, alam ang kanyang ina, malamang na nagsimula na ito ng matagal na ang nakalipas. Imposibleng mag-aksaya siya ng oras. Ipinagpalagay niya na dapat ay matagal nang nagsimula ang mga pagsasaayos. Bagamat hindi ganoon kadali ang magsimula ng isang ospital, kakayanin ito ng kanyang ina. Nakita ni Queen na palihim na kumikilos si Mark. Anong ginagawa niya? Lumapit si Queen at nagtanong, bakit ka nagtatago sa akin? Napabuntong hininga si Mark at tumigil. Mahigit 10 araw na niya itong hindi nakita, ngunit ang sexy nitong figure at magandang mukha ay nanatiling kahanga-hanga gaya ng dati, na nag-iiwan sa kanya ng ulirat. Hindi ako. Napahiya si Mark. Hindi naman niya masasabing may dinala siya rito para magpa-examine, di ba? Bakit ka pumunta sa ospital noon? Nagdududang tanong ni Queen. Isang pisikal na pagsusuri, sabi ni Mark. Isang pisikal na pagsusuri? Sa tingin mo ba tanga ako? Kumunat ang noo ni Queen. Hindi ito ang lugar para sa pisikal na pagsusuri. Nang makitang yumuko si Mark at hindi umimik, may naisip si Queen. Dumating siya sa ospital ng walang dahilan at kumikilos ng palihim. Was he here for a check-up on the male sector? Well, that should be it. Hindi na nagtanong pa si Queen. Ang ganitong uri ng problema ay mahirap pa ring ipaliwanag. Ayaw mo na ba sa plaza? Mahigit 10 araw na ang nakalipas, at ni minsan hindi ka pa nakakapunta doon, malamig ang tono ni Queen. Ilang beses na siyang nagpunta sa plaza, ngunit hindi niya nakita si Mark at medyo nadismaya. Kung ayaw mo na sa plaza, ibenta mo na lang sa akin sa lalong madaling panahon, panunuyan ni Queen. Si Mark ay isang kasuklam-suklam na tao, ngunit naramdaman ni Queen na hindi siya kasuklam-suklam gaya noong una silang nagkita. Meron akong gagawin. Sinabi ni Mark, dapat kang pumunta at gawin ang iyong trabaho. Why are you asking me to leave? I'm ready to purchase this hospital. You can come here in the future at hindi kita sisingilan, sabi ni Queen. Nagulat si Mark. So, tama ang hula niya, pumunta talaga dito si Queen para bumili ng ospital.
Para makabili ng ganoon kalaking pribadong ospital, hindi sapat ang pagkakaroon ng pera lamang. Sa halip, ang mga koneksyon na dapat taglayin ng isa ay napakahalaga para magawa ito. Napakalakas talaga ni Queen. Sige, naramdaman ni Mark na medyo nabaliw ang babaeng ito, ngunit sa oras na ito, dumating si Queen na may dalang ulat ng inspection. Hindi tanga si Queen. Nakita niya ang isang maliit na batang babae na nakatayo sa likod ni Mark at nag-iingat. Ang pangunahing punto ay hawak pa rin niya ang ulat ng inspection sa kanyang kamay. Bigla niyang naintindihan kung bakit nakalusot si Mark at iniiwasan siya. Dito pala dinala niya ang batang babae para sa pagsusuri. Buntis ba siya? How dare you? Mark, kumikilos ng walang ingat sa likod ni Melda. Galit na galit si Queen kaya nabuntis pa niya ang batang babae. Bigla, naramdaman niya na si Mark ay labis na naghihimagsik. Dumura siya, nakakadiri ka. Tapos, tumalikod na si Queen at umalis. Inawakan siya ni Mark at binalaan, huwag mong simulan ang chismis. Ayaw ni Mark na sabihin ni Queen kay Melda at sa iba pa. Kung marinig ito ng kanyang ina, magagalit siya. You think that I'm starting the rumor. You've done it, yet you don't have the guts to admit it. Nakakadiri, pilit na tinatanggal ni Queen ang kamay ni Mark. Napabuntong hininga si Mark at sabing, inaamin ko. Ang ibig kong sabihin ay huwag ipagkalat. Kabanata 270. Nakasusuklam ulit ni Queen, tumalikod at pinandilatan si Mark. Si Mark ay nasa masamang kalooban. Nawala si Lilibeth pagkatapos ay nakilala niya si Queen at nalaman ang kanyang problema. Kanina pa siya balisang naghihintay pero ngayon ay napag-alitan siya ng walang dahilan. Hindi napigil ang sabihin ni Mark, tama na. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Puno ng galit ang mga mata ni Queen, nakakadiri ka. I'm disgusting. Pero hindi mo ba ako gustong matulog? Sa tingin mo ba hindi kita mabubuntis magdamag? Ganti ni Mark. Walang hiya, nakakadiri. Tumalikod si Queen at galit na umalis. Hindi na siya pinansin ni Mark. Naunawaan ni Mark na si Queen ay hindi isang taong maglalaro sa likod ng iba. Hindi niya sasabihin sa iba ang nangyari ngayon. Gayunpaman, si Mark ay nakadama ng kaunting panghihinayang at pagkakasala pagkatapos ng paggagalit. Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Queen ang isang pabor kay Melda at hinayaan siyang mag-renew ng kontrata. Buti naman kung ngayon lang siya napag-alitan, bakit siya nakipagtalo sa kanya? Kalimutan mo na. I'll apologize to her when I got the chance, isip ni Mark. Naglakad si Mark sa gilid ni Queen ay. I'm sorry, I came at the wrong time. Napayuko si Queen ay. No, don't overthink. Ano ang resulta? Kinabahan si Mark. Natahimik si Queen ay. Naramdaman ni Mark na may mali. Queen ay, sabihin mo sa akin. Ginawa ito ni na Mark at Queen ay mahigit 20 araw na ang nakalipas, ngunit wala pang isang buwan. Nang dumating si Mark, partikular niyang tinanong kung maaari itong suriin. Sabi ng nurse daw. I'm sorry. I'm pregnant. Bulong ni Queen ay, at napakahina ng boses niya. Sa sandaling ito, naging blanco si Mark. Talagang naka-jackpot siya. Labis na naawa si Mark kay Queen ay at hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Mark, don't worry. Nagtanong lang ako, sabi nila in less than 50 days, makakainom na ako ng gamot para sa abortion. Ako na mismo ang bibili ng gamot. Nang marinig ni Queen ay ang resulta, matagal din siyang natarante bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Sophomore siya sa susunod na semestre. Talagang nasa gulat siya. Lalong nagilty si Mark, you don't want to keep it. Tanong ni Mark ngunit napuno ito ng pag-aalinlangan. We are still. Bata pa ako, and I still have to study, sabi ni Queen ay. Sa isang banda, natatakot siya, at sa kabilang banda, napansin niya ang kaba ni Mark. Higit sa lahat, alam niya ang tungkol sa relasyon ni Mark at Lilibeth. Kung iingatan niya ito, ano ang susunod niyang gagawin? Hindi ba ito nakakahiya at nakakagulo kay Mark? Huwag kang mag-alala, okay lang. Inaliw ni Queen ay si Mark. Alam din niyang hindi sinasadya ni Mark ang araw na iyon. Si Mark ay nagpakawala ng nakakaalalang ngiti. Kasalanan niya iyon, ngunit sa kabilang banda ay naaliw siya ni Queen ay. Dinala ni Mark si Queen ay upang malaman ng malinaw kung ito ay aborsayon sa pamamagitan ng gamot o operasyon.
Hindi problema ang pera, ngunit ang pinakamahalaga ay ang hindi makapinsala sa katawan ni Quinay. Matapos itong tanungin ay nalaman niyang kapareho ito ng paliwanag ni Quinay. Gayunpaman, mayroon pa ring mga panganib na magpalaglag gamit ang mga droga. Nagpasya si Mark na pumunta para sa operasyon sa halip. Ngunit ang sabi ng doktor ay upang maisagawa ang operasyon, magiging ligtas lamang ito kung ang pagbubuntis ay hanggang 5 linggo pataas. Tinabi niya na ang fetus ay masyadong maliit at kailangan nilang suriin kung ito ay nakakabit sa maling lugar. Ngayon, mahigit 20 araw pa lang buntis si Quinay, at napakaliit ng fetus para maoperahan. Naisip ito ni Mark at nagpasya na mas mahusay na maging mas ligtas. Hindi niya kayang magdulot ng pinsala sa katawan ni Quinay. Na nangangahulugan na kailangan nilang maghintay ng ilang araw para sa pagbubuntis ay higit sa 35 araw. Pagbalik nila ng kanyang ina, maaari niyang dalhin si Quinay para sa operasyon. Si Quinay ay nagtatrabaho ng part-time at nagtrabaho siya ng ilang part-time na trabaho sa isang araw. Siya ay pagod na pagod at ang kanyang kalusugan ay nasa mahinang kondisyon. Sabi ng mga doktor, swerte daw talaga na nabuntis siya. Natarante si Quinay, hindi ba pwedeng mag-isa na lang akong uminom ng gamot? Inaliw siya ni Mark sa pagsasabing mas ligtas ito sa pamamagitan ng operasyon. Isa pa, mahirap ang pisikal na kondisyon ni Quinay at mahina na siya. Hindi iminungkahi ng doktor na gawin ito. Aniya, napakadelikado ang pag-inom ng gamot at makakasakit ito sa matris na magiging sanhi ng mas mahirap na pagbubuntis niya sa hinaharap. Paano kung uminom siya ng gamot at masira ang kanyang katawan? Paano kung lumala ang kanyang kalusugan? Ayaw ni Mark na madagdagan ang kasalanan. Sige, nakinig si Quinay kay Mark. Pakiramdam niya ay tiyak na tutuperin ni Mark ang salita nito. Nakatitiyak siyang alam niyang maaasahan niya ito. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita sa hapunan, at pagkatapos ay babalikan kita. Inalo siya ni Mark. Sige, sumagot siya. Pumunta si Mark sa katabing botika para bumili ng ilang supplement para kay Quinay at hiniling sa kanya na panghalagaang mabuti ang kanyang katawan. Pagbalik niya mula sa kanyang biyahe, makakakuha siya ng isang araw upang samahan siya sa operasyon. Sa sandaling ito, naghihintay si Quinay sa sasakyan. Kinuha ni Mark ang mga supplement at nagkataong nakita niya ang sasakyan ni Queen. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos, lumapit siya at kumatok sa bintana, gustong humingi ng tawad sa inasal niya kanina. Gayunpaman, hindi bumaba ang bintana. Naguguluhan na naglakad si Mark sa harapan at nakita niya si Queen na nakaupo sa loob at nakatitig sa kanya ng malamig na mga mata. Nakalakad lang pabalik si Mark patungo sa bintana kung saan siya nakaupo. Hindi alintana kung naririnig niya siya o hindi, sinabi niya, pasensya na ngayon lang. Hindi gaanong nakonsensya si Mark. Tumalikod si Mark para umalis, ngunit biglang bumagsak ang bintana, tumambad ang mukha ni Queen. Alam niya ang sinabi ni Mark sa pamamagitan ng paggalaw ng mga labi nito. Tumalikod si Mark at naglakad pabalik. He repeated, I'm sorry kung ngayon lang. Dapat hindi ko na sinabi sa'yo. Walang pakialam ang mga mata ni Queen. Noong nasa sasakyan siya ngayon, galit na galit siya kaya hindi siya komportable. Gustong-gusto niyang magmadaling lumabas para bugbugin si Mark dahil sa sinabi niyang iyon sa kanya. Bamaneho, utos ni Queen sa driver niya, hindi na niya tinitigan si Mark. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Mark, ngunit bigla siyang may naisip at sinabing, nga pala, kailangan kong malayo sandali. Kung may problema sa tindahan ni Melda, ikaw. Stop the car. Can you be more disgusting? You've made the girl pregnant on this hand, on the other hand, nagkukunwaring may pakialam ka sa ibang babae. Nag-aapoy sa galit si Queen. Ayaw ding magpaliwanag ni Mark. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang gawin ito. Tumalikod si Mark at tinungo ang kanyang sasakyan. Ano ang gagawin mo? Malamig na boses ni Queen ang umalangaw-ngaw sa likuran niya. May gagawin ako sa nanay ko. Timpleng sagot ni Mark. Wala siyang sinabi tungkol sa pagsasanay para makipaglaban. Hindi narinig ni Mark ang boses ni Queen. Lumingon siya at nakita niya ang malamig na tingin ni Queen. Pagkatapos ay nagutos siya, drive. Pagkatapos noon, umalis na siya. Nagkibit balikat si Mark, bumalik sa kotse, at sinabi kay Queen ay kung paano inumin ang mga suplementong iyon. Pagkatapos noon ay nakahinga na siya ng maluwag na isama si Queen ay sa hapunan. Nakahanap sila ng restaurant para kumain.
Pagkatapos, pinabalik ni Mark si Quinay pagkatapos kumain. Habang nasa daan, sinabihan siya ni Mark na huwag magtrabaho ng part-time kung hindi ay mas lumala ang kanyang kalusugan. Pumayag si Quinay, ngunit hindi sigurado si Mark kung palihim siyang papasok sa trabaho. Kung tutuusin, sadyang matigas ang ulo ng karakter ni Quinay. Pagdating nila sa ibaba, kinuha ni Mark ang mga supplement at pinaakyat siya. Gusto niyang mapanatag ang loob niya. Magpahinga, ibinaba ni Mark ang mga pandagdag. Kailangan niyang bumalik at magpahinga ng mabuti dahil kailangan niyang lumabas kasama ang kanyang ina sa susunod na araw. Napakagatlabi si Quinay at sinabing, "Salamat." Nakonsensya si Mark, "Huwag mong sabihin yan." Lalong nagilty si Mark sa inasal ni Quinay. Mahigit kalahating oras niyang inaliw si Quinay bago siya bumaba at nagmaneho pabalik. Imbes na bumalik siya sa bahay ni Lilibet ay bumalik siya sa sarili niyang bahay. Dahil doon pa rin nakatira si Susan, hindi na siya makabalik. Kailangan niya bang matulog sa sofa? Hindi iyon gagana dahil masama ang pakiramdam ni Susan. Pagka-uwi ni Mark, naligo siya at natulog. Noon lang siya nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa oras na bumalik siya mula sa kanyang pagsasanay, dapat ay gumaling na ang katawan ni Quinay. Mas ligtas para sa kanya na maoperahan siya noon. Basura, you are a good for nothing. Sa mamasa-masa na kwarto ay hindi makayanan ang pananakit ng buong katawan ni Lilibet dahil sa sipa na natanggap niya. Tinaman niya ng tingin ang nakabangga sa kanya. Higit 10 araw na ang nakalipas, pero isa ka pa ring basura. Paano ka aalis sa lugar na ito? Ngumisi ang lalaki. Nagpumigla si Lilibet at napatayo sa sakit. "Haha, may sasabihin ako sayo." Palihim na sinusubaybayan ng mga tao natin ang tinatawag mong asawa. Alam mo ba kung saan siya nagpunta ngayon? Hindi mo akalain na may dinala siyang babae sa ospital para ipalaglag. Alam mo ba? Pati ang babaeng ito. Estudyante mo si Quinay Carson. Tumawan malakas ang lalaki, puno ng panunuya ang boses. "Imposible yan. Pinagbabawalan kitang sir-on ang asawa ko." Hindi. Tinitigan siya ng masama ni Lilibet. Sa sandaling ito, siya ay walang awa at galit na galit. Imposible naman. Paano kaya ito nagawa ni Quinay kay Mark? Malinaw na alam ni Lilibet na ito ay sadyang malabong mangyari. Bawal mo akong sabihin yan. Haha, alam mo ba kung gaano kita katagal na sinusubaybayin? Naaalala mo pa rin yung unang beses na pumunta si Quinay sa bahay niyo, di ba? Alam mo ba kung anong ginawa nilang dalawa? Malamig na tumawa ang lalaki. "Huwag kang magsalita ng kalokohan." Sumugod si Lilibet at muli siyang sinipa ng lalaki. Pinalipad si Lilibet at halos himatayan siya sa sakit. The man continued nonchalantly, "You don't know, do you? It doesn't matter. I saw it clearly at that time." Nasa kwarto mo silang dalawa at tinutulungan ng babae. Kasing lamig ng yelo ang matalim na titig ni Lilibet. "Pinagbabawalan kitang sabihin yan sa asawa ko." Stop. Umiyak siya. Forget what they doing, keep on doing.